Hello guys, magandang araw sa inyo. So welcome po ulit dito sa Bike Shop ng Bayan, Bike Imus Cavite. So location namin, nasa tapat lang po kami ng Robinson's Place, Imus, along Aguinaldo Highway. So for this video naman po, so meron kaming bagong binibenta dito. Ito yung Rogue na 27.5 na XCMTB na naghahalaga ng yan guys, no? Ang dating presyo niyan 7,000. Ngayon, nasa 4,400 pesos lang ito. So, ito yung pinakamura. Ito yung pinakamura na 27.5 na MTB. Yan. So, i-check natin yung specs nito. Kung ano yung makukuha nyo dito sa halagang 4,400 pesos na Rogue na budget na XCMTB. So, mag-start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan. Ito yung Rogue na frame, no? Yan, tingnan natin kung ano yung material nito. Ito yung magnet, no? Yan, so, ibig sabihin, aluminum alloy pala ito. Yan, aluminum alloy. Aluminum 6061 to, particularly. So, sa halagang 4,400 pesos, naka-aluminum frame na po yan. Then, tingnan natin kung ano yung ibang aluminum alloy dito. Yan, pati yung stem. Yung rims yan, yung rims aluminum din. Pero ito, yan, steel yung seat post. Then, steel din yung handlebar. Yan. Tingnan natin yung crank arm. Yan, steel din. So, sa buong body nito, ang aluminum is frame, stem at saka yung ribs, no? Ng 27.5. So, okay na okay pa rin yan. Dahil 4,400 pesos lang itong buong bike na to, no? Yan, yun nga, pang 27.5. Then, yung particular size nito, lagay ko na lang sa screen, no? Pero sa tingin ko, mga size 16 or size 17. Then, straight or non-tapered yung head tube. Tapos, yung cable routing, yan, full external. Then, pang DSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung dropout na to, no? Then, yung disc brake caliper mount naman yan is IS or International Standard. Next naman sa suspension fork. So, sa halagang 4,400, natural na ito ay yan, steel. Pero, sa halagang 4,400 pesos, naka-lockout na yung suspension fork. Yan, may lockout na po ito. So, ibig sabihin, kapag suwabe yung kalsada, pwede nyo i-deactivate. Yan, yung lock dito, yung paputa dyan. Pero kung lubak-lubak yung dadaanan ninyo, yan, pwede nyo i-activate yung plane ng suspension. So ito ay about 100 mm yung travel. Then ayun, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is IS or International Standard. Then ito straight or non-tapered yung steerer tube. Then sa details naman ng cockpit, yan stock ng Rogue na steel, no? 650 mm ang lapad ito. Straight to, no? Na walang back sweep. Yan, then yung grips ito stock ng Rogue. Yan, sa halagang 4,400. Grippy naman, makapit naman, no? Itong grips na to. Then sa stem naman, yun nga, aluminum na Rogue stem. 70 mm ang haba nito. Then yung angle nito, ang estimation ko dito is positive 17 degrees. Then yung headset ito, ball bearings. Ball bearings itong stock ng Rogue na headset na non-tapered o straight. Then next naman sa seat lamp naman, no? Stock ng Rogue. Stock ng Rogue, tingnan natin kung ano, kung aluminum. Yan, aluminum alloy din naman to, no? Then Allen type 31.8 mm ang diameter. Then yung stock ng seat post ito ay steel na may 350 mm ang haba na setback na may single ball clamping system. Ito naman stock ng saddle, no? Rogue Performance na walang butas sa gitna. Uy, malambot pala to, no? Malambot and flexible is steel railings. So, sa tingin ko, comfy naman ito pag sinakyan to kasi malambot naman tsaka nag-flex. Then, sa drivetrain naman, naka 3x7 speed. Yan, 3x7 speed na drivetrain. Yan. Yan yung ano, no, yung shifter nito, no, Sinoma na 3x7 speed. Yan, okay naman yung ano, yung levers ito.
dual control levers ito, no? Yung katulad sa STI, ibig sabihin na magkasama sa isang material yung sa isang unit yung brake lever at saka yung shifter. Then dito naman sa crankset, yan pang 3x2 na crankset na steel yung crank arm na 170 mm ang haba, no? Yan, non-removable yung chain rings nito. Yan, tapos square taper. Yan, square taper din yung bottom bracket ito. Then yung FD, yung front derailleur, RNR. Yan, RNR na FD. By the way pala, ang nakalagay pala dito na pinakamalaki 42T. Siguro ang tingin ko dito 42, 32, 22 ang estimation ko dito sa chain rings nito, no, na 3x. Yan. Then RNR yung FD na high clamp na top pull or top swing. Then yung pedals naman yan, nandun naman sa mechanic area yung pedals nito, flat pedals na stock. Then yung chain naman ito, ayan, chain na stock, no, na pang 7 speed. Then itong sprocket, ilalagay ko na lang sa screen kung threaded ito o cassette. 14 pala, 1428, pero tingin po ano to. Ano bang brand ito? DTOPURK na MTB na cogs, no, na 1428T. Then ang RD naman ito ay Shinona na Tourney na pang 7 speed, no. So ito yung drivetrain nitong Rogue na budget MTB na pang 27.5. Next naman sa wheelset, ito yung gulong, no. Yung gulong pala, yung stock ng Rogue, no. Yan, ang maximum PSI pala nito hanggang 45 PSI. 27.5 na 2.1 na wire bead. Then next naman, ito ay Rogue na MTB rims. Lagay ko sa screen kung 32 or 36 to, pero tingin ko 32, pang 32 holes ito, no. Then spokes and nipples, yan, stainless steel, stock ng Rogue. Then sa hubs naman yan, stock ng Rogue din to, no. Yan, nasa lang sa ano, no, sa brake set. Tingnan natin yung brake calipers na mechanical. Duoder na single piston na mechanical disc brake calipers. Then ito, stock ng Rogue na disc brake rotors na 160 mm ang diameter, harap tsaka likuran. Pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. Yan guys, no? Ito yung kabuuan nitong Rogue 27.5 na budget MTB na naghahalaga lang ng 4,400 pesos. Yan. So sa halagang 4,400 pesos, itong MTB na to, sulit na sulit na. Sulit, very very good value for money. So ideal ito sa mga nag-exercise. Yan, tamang exercise. Pwede rin pang bike to work. Yan. Tapos mga daily commute, pwedeng ideal tong MTB na to. So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood, no. And then don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.